Panibagong araw, panibagong food and good vibes. And today mga katipsi, magluluto ulit tayo. At ang dish natin today is a golden whole hen fried chicken. Medyo simple lang ang dish natin today na pwede nyo isama sa fried chicken recipe ninyo. At ito mga katipsi, meron akong dalawang buong manok dito. Dito yung typical na manok na nabibili natin, like ng mga 45 days, 35 days. Ito ano siya, hen. Kung ating sa Pilipinas is inahing manok. So medyo maliit lang siya kung titignan nyo, kaya dalawa yung luluto natin. Ito yung mga manok na hindi masyadong fatty. So nabibili to sa commissary or I think sa Walmart meron din naman. First time ko mag-whole fry ng chicken na to, so samahan nyo ako at alamin natin sa episode na to kung nakatatakam ba ang magagawa nating dish. Simulan na natin to! Let's go! Ito yung whole chicken natin mga katipsi. Matanggalin lang natin sa plastic to. Plastic kasi siya. Tapon ko lang itong water na na-defrost sa kanya. Ay mga katipsi, tatanggalin ko lang yung backbone dito na para pag trinito natin mamaya, mas madali at saka mas sumiksik yung lasa niya dito sa loob ng manok. Yung kupitin lang natin kasi malambot lang naman ito eh. Pero kung yung mga inahin natin dyan sa Pilipinas, siyempre minsan matitigas na yun eh, di ba? Tagain mo na yun. Para butterfly siya, pag trinito natin naman. Ito isa naman, next. Ayan, pag nagupit mo naman yun sa tamang position mga katipsi, hindi naman tatama, na hindi tatama sa buto, madali lang yun. Ayan, so okay na itong mga chicken natin. Hugasan ko lang to, tapos pakuluan na natin. Yung manok mga katipsi, sa totoo lang, kahit hindi mo naman nahugasan yan, diretso luto na, pwede yun, okay lang yun. Kaso syempre tayo mga Pilipino, nakasanayan na natin, hinugasan natin lahat. Ang main reason kasi doon, pag hinuhugasan, yung bacteria ng mga chicken is kumakalat na dun sa hugas natin o dun sa sink. So pwede naman contaminate yung kitchen. Pero tayo mga Pilipino kasi nakasanayan natin hinugasan talaga lahat ng meat. Kasi binibili natin sa palengke, syempre may langaw, whatever, kung ano mga dumadapo doon, kaya hinuhugasan talaga natin. Kaya ang best way na paghuhugas is dapat may lalagyan ka para hindi kumalat yung bacteria. Bago tayo magsimula magpakulo mga katipsi, susunugin lang natin ng konti itong onions and ginger. O yung tinatawag nating charring para mas ma-enhance yung lasa, no? Lumabas yung sweet and smoky flavor ng ginger and onion. Nakakatulong to para mas ma-enhance yung lasa nung papakuluan natin. Pero kung may chance kayo mga katipsi na iihaw, o iihaw nyo na lang, o yung kalan nyo may apoy, no? Tapat nyo lang sa apoy para mas mabilis yung ma-charring. Electric stove kasi itong gamit natin, kaya gagamit tayo ng kawali. No? Pag mainit na, lagyan na natin itong onion. Sinusunog natin yung onion and ginger para makaramelize yung natural sugar nyo sa loob. Para mas ma-enhance yung lasa. Huwag naman sunog na sunog yung tama lang. Kaya maganda nga ito kung ihaw, mas mabilis. Ngayon mga katipsi, simulan na natin magpakulo. Lagyan natin itong dalawang manok dito sa pot. Itong isa parang medyo natanggal na yung legs niya. Naku, sana wag kang humiwalay. Tapos submerge lang natin sa tubig. Lagyan na natin yung mga pampalasa, no? Salt. Medyo malalaki yung salt natin mga katipsi kasi pink salt yung available natin dito. Pero kahit ano namang salt pwede, para parehas naman yung maalat. Pamintang buo, bay leaves, isang buong bawang, green onions, tapos mga katipsi maraming tanglad. Yan, kasi dapat para malasahan talaga natin yung lemongrass flavor. Para may konting spice, sili, red and green. Tapos itong na-char nating onions and ginger. And then chicken broth mga katipsi para mas ma-upgrade yung flavor. Dalawa nilagay ko kasi maliliit lang yung nabili nating chicken broth dito. Pero pag yung malalaki dyan sa Pinas, kahit isa lang, no? Tanong natin. Ngayon mga katipsi, papakuluan natin to ng mga 20 to 30 minutes. Kung isang manok lang, siguro 15 minutes okay na yun. Since dalawa yung manok natin, gagawin natin 20. Check natin kung malambot na. Kapag hindi pa masyado, 30 minutes. Huwag sobrang lambot kasi ipiprito pa natin. Ito baka madurog naman yung chicken natin. Balikan natin yan, 20 to 30 minutes. At teka pala mga katipsi, may muntik ako makalimutan. Hindi mawawala dyan yung patis. Ayan. Kaya konting asin lang inilagay ko kasi lalagyan ko nitong patis. Muntik ko makalimutan, buti nakita ko dito. Ayan. Okay na muna yan. Mga katipsi, syempre masarap na partner niyan mamaya, kanin. Kaya magluto tayo ng kanin. Sama natin dito sa video para medyo umaba. Syempre, lahat naman ng Pilipino marunong magluto ng kanin. Hugasan lang natin. Dalawang hugas.
Siyempre para malinis at saka hindi masyadong malagkit. Kung feeling nyo mga katipsi, yung bigas nyo parang malagkit, no? Kapag pagkaluto, hugasan nyo pa siguro mga 3 hanggang 4 kasi yung nagpapalagkit nun yung rice flour. Ang suggestion ko lang, depende naman sa inyo, pero ako kasi sa bigas na to, 2 hugas lang pwede na. Tapos syempre, susukatin natin yan. Lahat ng Pilipino, alam na kung paano sumukat yan. Tansyado ko na itong bigas na to kaya alam ko lang kung paano sukat niya. Mga tipsy, check na natin to. Yan o, mumukulo na siya. Ay mga katipsi, chinek natin. After 20 minutes, malambot na ang ating chicken. Kaya, patayin na natin yung kalan. Tapos, ahunin na natin to. Air dry lang natin itong chicken bago natin iprito. Check natin yung kanin kung tama-tama lang. Ayun, no? Luto na yan, mga katipsi. Maglagay na tayo ng mantika dito sa kawali. I-deep fry natin, mga katipsi. Kaya marami-raming mantika dyan gamitin natin. Mainit na yung mantika natin. Simulan na natin mag-fry. Kailangan natin mag-golden brown, mga katipsi. After maybe 4 to 5 minutes, balik na rin naman natin. Malalaman nyo yun, mga katipsi, pag paluto na. Alam nyo yung sound. Kaya kung mapapansin nyo, nawawala na yung sounds niya. So, ibig sabihin, luto na yung likod niyan. Balik na rin na natin. Tapos, check lang natin, mga katipsi. After 4 to 5 minutes, kung nakuha na natin yung gusto nating golden brown, yung gusto nating kulay. Ayun, no? Yan yung golden brown na gusto natin, mga katipsi. Try ko nitong tong. Kasi hindi ko tinutong kanina kasi baka masira yung skin. Ngayon, since prito na siya, pwede na itong itong. Hindi na masisira yan. Para madali. Ayun, no? Nakuha na natin yung kulay na gusto natin. Ayan. So, ahunin na natin to. Tapos, next batch. Luto na itong golden whole hen fried chicken natin. Napakasimple lang, napakabilis gawin. Napakabango. Ngayon, alamin natin kung nakatatakam ba to. Tara! Kain tayo. Ayun, no? Ang katipsi! Naka-ready na. Napaka-basic, napaka-bilis lang gawin. Golden whole hen fried chicken. Hen to, mga katipsi, yung inahin para sa atin sa Pilipinas, di ba yung mga inahin? Pero ito, palagay ko, brinid nila ito ng hindi ganun katanda. Kaya medyo malambot yung meat niya. Mabilis na natin pinalambot. 20 to 30 minutes lang. Bali 30 minutes kasi dalawa eh. Bali 30 minutes ko bago inahon. Pero kung yung native na inahin yung gagamitin natin sa Pilipinas, syempre tagalan nyo. Matatanda na yun, matitigas na yung meat. Mula na natin to agad, mga katipsi. Ang partner lang nito, walang iba. Ketchup lang. Basic na ketchup. Sriracha sana. Pwede din yon. Kaso ubos na yung sriracha namin. Kaya titirahin natin to. Kapartner ng bagong lutong kanin natin. Na sinama natin kanina sa sa vlog, okay? Pati pagluto ng kanin, sinama ko na para humaba lang yung video. Kasi napakabilis lang lutuin itong dish natin today. Pakita ko sa inyo kung gano'n yung kalambot. Etong unahin ko yung humiwala yung yung pagkat ko kasi kanina tinamaan yata ng scissor. Kaya humiwala yung isa. Ano kung gano'n kalambot yun. Uy. Ganun siya kabilis humiwalay sa buto. Mainit-init pa. Ito yung masarap, mga tips, may init na kanin, mainit na ulam. Wala mo nang sausawan, wala mo nang ketchup. Tingnan natin kung anong lalabasan na lasa. Lagyan yung crispiness, mga tips, eh. Diba? Crispy, super tender. Napakasarap ng lasa. Nalasahan ko yung tanglad, yung ginger. Ang yun na pinaglalagay natin. Napakabilis lang yung humiwalay. Sobrang lambot. Tamang-tama lang yung 30 minutes na pagpapalambot. Kahit wala ng ketchup, ulam na.
Yung mga seasonal yung aromatics na lagay natin mga katips. Dumikit siya sa meat. Sarap. Parang ayoko na gamitin ng ketchup eh. Gusto ko yung ganitong lasa. Alam mo yung simple, natural na lasa ng manok. Itong brand ng chicken na ito mga katip. Nakita ko to kasi dati sa Commissary, Madir. Mahilig kasi ako sa native na manok. Siyempre wala naman dito din yung inaalagaan mo talaga, di ba? Gusto ko kasi yung meat ng hen na native dahil hindi siya fatty. Hindi katulad ng mga 45 days ba yung white na lalaki. Alam ko may ini-inject na sila dun ng mga, hindi naman masama sa katawan ng tao. Para medyo maging mas malaki siya. Mas maging fatty siya. Kaya tingnan niyo yung mga manok dito lalaki, di ba? Ito, tingnan niyo naman natural lang yung laki. Yan. Makikita niyo wala siyang masyadong fat. More on lean meat siya. Pero napakalambot naman pag niluto at napaka-crispy ng skin. Try naman natin yung may ketchup. Masarap din syempre kasi medyo maasim-asim naman yung flavor. Mas nag-enhance yung lasa niya. Gusto nyo sa maasim, hilig kayo sa mga sauce o sawang. Ketchup lang. Wala nang iba. Yung katapat niyan. Nakapalin. Amunta ang pagkakaluto natin. So gusto nyo may iba, yung pagpiprito nyo ng manok, ito yung ginawa natin. Kung familiar kayo sa Max Fried Chicken, parang ganito rin naman yun eh. Parang ganito din yung proseso ng pagluluto nila. Pero yung dire-diretso na, hindi na chinacharing yung onion at saka yung ginger. Chinaring ko lang kasi parang gusto ko lang i-try kasi mas nai-enhance yung lasa ng onion and ginger. Gusto ko kasi sa manok, yung flavor ng tanglad nandoon at saka yung ginger flavor. Ganito talaga yung lasa ng manok na gusto ko mga katips. May pagka-provincia flavor. Yun yung masarap na flavor talaga sa chicken. Ayun, ang lambot. Musok-usok pa. Init. Mainit yung kanin, mainit yung chicken. Partner syempre. Ayun. Ayoko lang lagyan ng ketchup kasi masarap na talaga to eh. Subukan nyo mga katips tapos sabihin nyo sa akin kung masarap ba talaga yung kilalabasan. Huwag nyo lagyan ng ketchup. Kung ano lang yung seasoning na nilagay natin, kung ano lang yung mga ingredients na nilagay natin, mga spices. Yun na yun. Alam ko may magko-comment dyan sabihin na parang Max Fried Chicken. Yeah, totoo naman, medyo malapit talaga sa Max Fried Chicken. Kasi halos yung nilagay nating ingredients, parang sa Max Fried Chicken, ganoon naman talaga yung nilalagay nila. Pero yung lasa nito, iba sa Max Fried Chicken. Kasi yung meat na ginamit natin, yung chicken na ginamit natin, hindi yung usual na chicken na nabibili natin na yung color white. Yung parang 35 to 45 days. Para sa akin, mas gusto ko yung flavor na ito, mas preferred ko yung flavor. Kung saan mabibili yung ganitong manok mga katipsi, sa Commissary ko kasi ito nakita. Pero kung isa-search nyo, meron siya sa Walmart. May iba pang brand nito, nakabalot din, hen din yung nakalagay. Gold naman yung kulay niya, mas mahal ng $1. Kaya ito lagi kinukuha ko. Ito kasi una ko niluto ng adobo ko noon. Nung nakita ko ito na ito yung adobo. Sarap. Sabi ito yung gusto ko manok ko talaga eh. Yung hindi masyadong fatty. Tapos yung size niya, di ba maliit lang, parang spring chicken, maliliit, di ba? Parang ganun siya. Isa lang nito, busog ka na. Eh, maubos ko itong isa. Kaya yung kanin na kinuha ko, medyo konti lang. Kasi siyempre itong meat, rich in protein na to eh. Maubosog na tayo dyan. Pag naubos natin. Itong isa, titira natin yung nakaka Madir. Hindi na naman nakasama si Madir sa vlog natin dahil may sakit pa rin siya, tahol ng tahol. Ewan ko, naririnig nyo sa background. Nandiyan sa room, tahol ng tahol. Kapag prito mga katipsi, medium to high heat lang para hindi mabigla. Yung unang batch, medium to high heat lang. Kasi usually yung mantika, di ba, sobrang init sa umpisa, mabibigla sa. Medium to high heat lang yung una, 5 minutes. Kaya ng 5 minutes, balik na rin yun. Medyo silip-silipin nyo rin minsan kasi kung apoy yung gamit. Ito kasi electric, kaya medyo mahirap i-adjust yung heat. Hindi katulad kapag apoy, di ba, ang dali natin i-adjust. Ang dali natin matansya. Medium to high, pag nakasanayan mo naman na kasi ganyan yung kalan nila ba dito. Pag nakasanayan mo naman na, alam mo na i-adjust. Kasi pag nabigla pa, alam mo masunog, siyempre, di ba, hindi na. Sayang yung manok. Mag-iiba yung lasa. So dapat medyo dahan-dahan. Dahan-dahan, hindi naman sobrang hina ng apoy. Para makuha niyo yung golden brown at saka yung crispy ng skin. Konti lang yung skin niya, manipis lang pero crispy pa rin. Imagine ko ang ginamit ng manok is yung regular na manok, diba yung white? Pwede din yun ha. Kung wala kayong makitang ganito mga katipsi, pwede din yun. Pwede din yung white. Pero siyempre medyo iba yung lasa. No? Kasi ang pinakaiba dito sa version natin today is yung meat na ginamit natin. Super good. Ay mga tipsy, idagdag nyo sa inyong fried chicken recipe ang ginawa natin dish today. At sana magustuhan nyo, isang mabilisang dish, lalo sa mga bata, di ba? Mahilig yung mga bata sa mga fried chicken. Ayan, try nyo ito mga tipsy. Sabi ko sa inyo, masarap talaga siya. Kahit walang ketchup, panalo na. Champion, 2 thumbs up na naman ang ating recipe. May panulak tayo dito mga tipsy. Kombucha. Salud! Smooth! At dun sa comment section nga pala natin, maraming salamat ulit sa mga nagko-comment. At maraming salamat, nagustuhan nyo yung sinigang na balbakwa natin. Sa mga hindi pa nakakapanood mga tipsy, lagay ko dyan sa taas ha. Ayan yung link natin. Kaso pag sa TV yata, hindi lumalabas eh. Nalagay ko dito yung picture sa kabila. Ayan. Balikan nyo mga tipsy, panoorin nyo yung sinigang na balbakwa. Sinigang na balbakwa. Sa mga hindi pa nakakapanood ha, panoorin nyo.
Ayan, sa comment section natin, sa mga nagtatanong kung paano ako nakapunta dito sa US. Siguro, sige, kwento ko lang sa mabilisan mga tips, no? Sa mga interested na malaman kung paano ako nakapunta dito. Tara, mga tips. Kaya nga. Pag umihinto kasi, nawawala yung appetite ko, diba? Appetite ko. Yung pinitition ako ng mother ko mga ka-tipsy, nag-over 21 ako. Kaya medyo natagalan yung pagpunta ko dito sa US. Kasi dapat below o under 21 nang ipaprocess mo yung immediate family member, which is yung mga anak mo nga. Kapag nag-21 above ka na, medyo matagal na talaga yung proseso dahil sobrang daming backlogs. Tapos nag-pandemic pa. Tapos nag-2011 pa. Kasi nung pinrases ni mother yung papers ko, 2008. Tapos di ba 2011 yata, di ba? Yung nagkaroon ng bombing. So medyo humigpit. Tapos nung after 10 years yata yun, 10 years or 11 years, naka-receive na ako ng for interview na. Alam niyo naman ano nangyari? Nagka-pandemic. Sabi ko, hindi ko pa time talaga pumunta dito. Kaya umabot ako ng 14 years bago ako nakarating dito. Dumating na ako dito ng 2003, I think. 2003, 4, 5. Magti 3 years pa lang ako dito sa January. Bagong-bago pa lang ako dito. Matagal-tagal yung proseso na pumipila kapag legal. Pag illegal, siyempre, tawid ka lang dyan. Pero huwag nyo gagawin yung illegal kasi mahirap, lalo sa panahon ngayon, sa administration ngayon, medyo mahigpit sila. I think magiging ganun na yan sa mga susunod. Maghihigpit na talaga sila kasi nakita nila yung impact, negative impact ng mass migration, di ba? Yung papayagan mo lang makapasok lahat ng tao dito sa Amerika. Siyempre, hindi mo makokontrol yung mga katip, tsaka mahirapan ka maghanap ng trabaho. Kasi tulad dito sa hospital, nag-apply ako or dun sa isa ko pang may mga background check yan eh. Tapos hihingin yung green card mo o yung visa mo bago ka nila tatanggapin. So, kawawa yung mga illegal na pumupunta rito kasi na-abuse sila eh. Siyempre, ang tatanggap sa'yo dyan usually sa mga farm, yung mga trabaho na malalayo, yung mga physical job talaga, ganun. Tapos, hindi ka naman nila papasahurin ng tama kasi wala ka naman magagawa, hindi ka naman pwede magreklamo, you're illegal. Matagal pero maghintay ka, di ba? Ganun talaga ako, naghintay ako 14 years. So, iba naman yung undocumented sa illegal immigrants sa mga nangyayari ngayon, di ba? Yung undocumented mga katips, yung halimbawa na-expire yung visa mo. Ganun. Halimbawa ako, green card holder ako. For example lang, green card holder ako, di ba? In 5 years, pwede na ako mag-apply for citizenship. Eh kung ayaw mo nga, di ba? Ayaw mo i-give up yung citizenship mo. For example, Filipino ka. Ayaw mo i-give up yung Filipino citizenship. Ayaw mo mag-American citizen. So, ang gagawin mo, wala lang, stay ka lang dito. 10 years, hindi ka pwede lumabas ng bansa. Legal ka pa rin nun. Undocumented ka lang. Legal ka pa rin kahit na ma-expire yung 10 years yung green card mo. Alam ko pwede mong i-renew yun eh. Pero, syempre, pag ni-renew mo, hindi mo sure kung bibigyan ka pa. Kasi, permanent resident ka dito, it means hindi ka naging interested maging American citizen. So, ang ginagawa ng iba, hindi na nila nire-renew. Nag-i-stay lang sila dito sa Amerika. Yung mga ganun gumagawa. Maybe hindi mga Pilipino, but mga ibang lahi. Ang mangyayari nun, undocumented ka na, legal ka pa rin kasi pumasok ka naman ng legal eh. Di ba? Na-expired lang yung visa mo o yung green card mo. Hindi ka pwedeng lumabas ng bansa kasi hindi ka na makakabalik. Kasi anong ipapakita mong document sa Homeland Security, sa immigration, expired na. Hindi ka na napapapasukin. Ayun. Kaya yung iba nag-i-stay dito ngayon, syempre, may record ka, alam mo yun ng gobyerno kung nasaan ka at sino yung mga expired. Ganun. Yung iba naman yung may mga kaso, di ba? May mga kaso sila. Tapos, usually, for example, student visa ka dito or may working visa ka, let's say 2 years lang or 3 years lang. Ganun, mga contract lang. Tapos na yung expire. Yun yung sinatawag na tago ng TNT. Hindi nila nire-renew, hindi sila bumabalik. Yun yung mga undocumented. Iba naman yung illegal. Yung illegal, yun yung mga tawid talaga. Wala silang proper, hindi sila pumasok dito ng tama. Yun yung mga illegal immigrants. Teka, kailan muna tayo pero tayo daldal eh. Meron naman mag-comment dyan, puro kadaldal. So, meron isa nag-comment dyan, sabi, puro ka kwento. Pasensya na. Kailangan natin magkwentuhan, sabi ka ito paano para medyo masarap kumain. Kaya natagalan ako mga tips eh. Ngayon, pinaprocess ko na yun sa family ko. Ang sabi, within 2 years, hopefully nandito na sila. Kasi immediate family. Ang immediate family mga tips is yung mga anak, asawa, tsaka magulang. Yung magulang, mabilis lang din yan. Yung mga anak, actually, within 6 months, pwede na dumating dito. Pero kasi yung family ko, gusto ko sabay-sabay silang dumating. Pag-asawa kasi, mga within 2 years din. 14 months to 2 years. Depende rin syempre sa availability kasi yung mga backlogs na yun, depende naman yan eh. Lalo ngayon, shutdown yung government dito, di ba? So, syempre, konti na naman yung mga tao pumapasok para mag-asikaso ng mga papers, tumatagal naman yung backlogs. Ma-advise ko lang sa mga nangyayari ngayon, yung iba diba natatakot, green card holder ako, baka may deport ka, hindi sila di-deport mga tips. Meron kang rights, kahit green card holder ka lang, or permanent resident, ang tinatawag, meron kang rights, hindi ka pwede nilang, basta kukunin na lang natin i-deport. Yung mga sinasabi nila sa news, may green card tapos sa deport, yun yung may mga kaso before, na hindi nila inaayos yung kaso nila. Tapos, maaaring na-expire na yung green card nila. Hindi nila
ni-renew. Kasi nga may kaso, siyempre pag may number 1 dito na requirement para maging American citizen is dapat wala kang naglalabag na batas na mabigat. Kung meron man, ilalaban mo pa yun sa judge. Basta wala kang nalabag na crime. Ganun. Yung speeding ticket din naman yung crime, di ba? Parang civil something lang yun eh. Pag wala kang lalabag na krimen, madali ka magiging American citizen. Pero yung iba nga siguro, may nalabag silang batas, siguro may nadispaldo silang pera or something like that. Kaya hindi sila naging American citizen nung nag-try sila. So nag-stay na lang sila dito sa Amerika hanggang na-expired yung permanent resident nila. Yun yung mga ibang case na nababasa ko. Yun yung tinatawag na undocumented. Ayun, syempre, bawal din yun. Huhulihin ka, i-detain ka. Tapos, syempre, may due process. Pero ang end up pa rin nun, deport ka pa rin. Ano, yung mga natatanong din para makapunta rito. Dito mga tipsy, para maging permanent resident ka, syempre dapat may mag-sponsor sa'yo. Gulang mo, kapatid mo, at saka yung mga yun, or magpakasal ka, asawa mo, depende yun sa tagal. Meron ding working visa. H1B ata yung tawag na. Magtingin kayo sa mga website na nag-hire dito sa Amerika. Pwede ka rin makapunta rito through employment or student visa. Pwede din yun. Pero alam nyo naman yung student visa, siyempre medyo magastos yun. So employment, kung wala kayo kamag-alak dito, try nyo, search kayo online paano makapunta rito through employment. Nabalita ko ngayon, marami silang, maraming H1B ba tawag doon pag sa employment? Marami silang nire-release ngayon kasi kailangan nila ng mga tao dito ngayon sa sobrang dami nilang diniport. Ang mga nagtang 14 years mga katipsi, bago ako nakatulong dito sa Amerika. Hindi madali, siyempre hindi rin mabilis, pero siyempre kailangan mo magtiis, kailangan mo maging patient, diba? Dapat slowly lang, diba? Dahan-dahan lang, huwag mo madaliin. Sa amin ito sa isang quote, diba? Slowly is the fastest way to where you wanna be. Ay, yun ang quote of the day natin mga katipsi. Ayun, yung ginapahaba naman kwentuhan natin mga katipsi. Baka may mag-comment na naman dyan, sabihin niya, puro ka kwento. Pasensya na mga katipsi ako medyo napahaba yung kwentuhan natin. Pero sana nagustuhan niyo yung episode natin today. Sana nagustuhan niyo yung dish natin. Simple lang pero masarap mga katipsi. Pasado. 2 thumbs up. Champion. Sama niyo na sa list nyo ng fried chicken recipe. Yan. Pero mga katipsi, muli maraming salamat sa comment nyo. Maraming salamat sa patuloy na nanonood sa channel natin. Hanggang dito na lang muna yung vlog natin mga katipsi. Hanggang sa susunod nating episode. Always remember, stay tipsy lang. Whoop! Cheers muna tayo. Salud!